Here's another 3 days and 2 nights from our Malaysia and Singapore trip. Quick recap lang sa naging DIY itinerary namin. From Changi Airport, dumiretso na kami ng Johor Bahru, Malaysia via bus. Sa nag-message at nagtanong sa akin kung i-declare ko ba na magmamalaysia kami dito sa immigration sa Philippines. Ang sagot ay hindi dahil hindi naman siya itinanong ng IO sa akin. Actually, 3 lang ang naging tanong ng IO sa akin. Unang tanong kung government employee daw ba ako, sinagot ko ng hindi. Pangalawa kung traveling ba with family. Oo ang sagot ko at yung panghuli at pangatlong tanong kung kailan ang flight back or balik sa Philippines, then stop. Yung mga bata walang question sa kanila at hindi na rin sila pinicturan. Hindi ko alam kung dahil minor ba sila. Ako lang ang pinatingin at pinicturan sa camera. Ang daddy hindi ko alam kung anong kaganapan dahil nasa ibang IO siya. Anyway, itong video is pabalik na kami ng Singapore from Johor Bahru, Malaysia. Nakaka-amaze dahil in less than 1 hour nakarating na kami ng Singapore. Sa tapat ng pinagstayhan namin na hotel dito sa Johor Bahru, Malaysia, may pick-up point ang Causeway Link bus going to Singapore. Gumamit kami ng GCash at GoTyme card as payment. Upon entry, tatap niyo lang yung card. Habang nasa biyahe, nag-fill up naman ako ng MDAC or Malaysian Digital Arrival Card. Requirements yon ng Malaysia as tourist na mag-register at mag-submit at least 3 days arrival and departure para siyang i-travel ng Philippines. Pwede naman pagdating na sa immigration or border kayo mag-submit, kaso maabala kayo at sayang nung time. Anyway, napansin namin na iba yung dinaanan nitong bus kesa nung papunta kami. Dahil in less than 1 hour, nakarating na kami ng Singapore. Grabe, nakaka-amaze at mapapasana all ka talaga sa transportation ng Singapore. Sobrang efficient pala talaga ng transportation dito. Tipong kahit 10 years old, kaya mag-train. Anyway, balik tayo dun sa bus na sinakyan namin from Malaysia. Bumaba kami sa Jurong East, which is endpoint na rin yun ng bus. Then, from Jurong East MRT station, sumakay naman kami ng train at nag-interchange ng papuntang Chinatown. Dahil nasa Chinatown located yung hotel accommodation namin dito sa Singapore. Ginamit naming pangbayad, GCash at GoTyme dito pa rin. Kami nagstay sa Furama City Center na 5 minutes walk away from MRT station and Chinatown. May bus stop at 7-Eleven nearby at may mall across the street. Mahigpit sila sa number box dito dahil upon checking in, ini-scan nila lahat ng passport at pinipicturean nila lahat ng guests. So yun, after checking in, wala nang sinayang na oras, bumaba na agad kami para ma-explore ang Chinatown. Ang Chinatown ay isa sa pinaka-colorful at cultural na lugar dito. At syempre, pag sinabing Chinatown, hindi mawawala ang food trip. Ang daming hawker stalls dito. From authentic Chinese dishes hanggang Singaporean street food. Kung mahilig ka sa noodles, dumplings, satay, nako, heaven dito. Dito rin makakakita ka ng mga murang pasalubong from keychains, magnets, shirts, nako, lahat na, ang daming choices. Kaya kung pupunta ka ng Singapore, nako, mag-drop by ka dito. Sulit na sulit for shopping and cultural experience. Pagkatapos mabusog, sumakay naman kami ng train dito sa Chinatown Station papuntang Mustafa Center. Dito pala, literally, lahat meron. Yung para siyang one-stop shop na super laki. From clothes, shoes, electronics, perfume, chocolates, gold, at meron pang grocery stores. Kung perfume lover ka, naku, sobrang mura ng mga perfumes dito. Tip lang, kung mamimili ka, always bring your passport dahil merong tax refund dito. At since sobrang laki ng lugar, make sure na alam nyo na kung ano yung hinahanap nyo at kung ano yung gusto nyong bilhin para hindi masayang yung oras nyo. So yun, after Mustafa, bumalik na ulit kami ng Chinatown. Maghahanap naman kami ng makakainan for dinner. Pero ayan, yung dalawang bata na uwi sa 7-Eleven dahil nagsawa daw sila sa mga kinain namin kanina. Then yan, nag-ice cream. Tapos yan, syempre hindi nila papalampasin yung iJuice vending machine. Famous yan dito. Orange juice yan. Nasa around $4 per cup. Then, nakabalik na kami ng room and pakita ko pala sa inyo yung view ng hotel room namin. Facing River Esplanade. And yung Ferris wheel na yan yung tinatawag nilang Singapore Flyer. Fast forward, next day, second day na namin dito sa Singapore. Good morning. Ayan yung view sa umaga. Yung pinakita ko sa inyo last night. Ang ganda ng location ng hotel na to. Sobrang ganda ng view. Ayan yung Helix Bridge, Singapore Flyer, River Esplanade, tsaka yung Art Science Museum. On the way na kami, papuntang restaurant. Syempre, dahil may breakfast buffet, kahit pa, kailangan gumising ng maaga. Ayan, sobrang dami ring choices. May steam rice din pala sila dito. At syempre, hindi pwedeng mawala ang ating booster of the day, ang kape. Dito pala sa hotel na to, self-service ang amenities. Ayan, nandyan lang sila. Kukuha ka lang kung anong kailangan mo. Every floor may ganyan. Kung gusto mong kumuha ng towel, kuha ka lang dyan. Ayan, tissue. May available facial tissue. Tapos meron din yung roll tissue. Ito naman sa taas, nandyan yung tea, coffee, sugar. Ako kumuha ako ng 2 tea dahil yun lang ang kailangan ko. Then ayan, bumalik na kami sa room, nagbihis lang ako. Wala kami masyadong gagawin ngayon. Magsha-shop lang today ang mga bagets. Pupunta kami ng IMM at Don Don Donki. Tapos mamayang sunset, meron kaming Big Ba City Tour.
Then, hindi namin pwedeng palampasin ang Satay Street. Syempre, kailangan namin matikman ang chicken satay. Ito pala yung big bus na sinabi ko. Binook ko yan sa Klook. Nag-start yan around sunset and goes through major landmarks like Marina Barrage, Gardens by the Bay, Love Facade, continues through downtown, Orchard Road, Clark Way, basta marami pang iba around the city. And it lasts 3 hours. Then, since may bus stop dun sa harap ng hotel namin, kaya dun na rin kami bumaba. Kasama rin pala yung pag-watch nitong Symphony of Lights.